Una sa lahat, ang kotseng yan na tumawid sa intersection sa Iligan City, bigla na lang nabangga at nagpaikot-ikot. Nauwi pa yan sa karambola. Sa pool din sa CCTV, ang isang truck na bumangga sa Center Island sa Cebu. Tumilapon ang pahinante. Sa Center Island din bumangga ang motorsiklong ito sa Cebu City. Ang rider lasing at nakikipagkarera pa. Ang buong detalye ng mga aksidenteng yan, abangan maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-26 na araw ng Hulyo taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito naman po ang Frontline na balita. Mga paaralang hinagupit ng habagat at superbagyong Karina, nasira at nabalot ng putik at basura. Kaya naman, pagbabalik eskwela sa Lunes ng mahigit 700 paaralan sa bansa, ipinagpaliban muna. Kongresista ng Taguig na magbibigay sana ng ayuda sa mga nasalanta sa isang eskwelahan sa Fort Bonifacio, pinagsarahan ng pinto at hindi pinapasok. Sir, wala naman po. Respeto lang po. Bagong binabantayang low pressure area, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Magpapaulan kaya yan sa weekend? Buwaya, spotted na nagsuswimming sa Boracay. Nagulantang ang mga residente. Aabot sa 2 milyong pisong halaga ng drogang isinilid sa mga laruang gaya ng teddy bear na kumpiska sa isang Vietnamese. At babala, pangalan at identity ng co-host ng Will to Win na si Roberta Tamundong ginagaya raw para gamitin sa pambubudol ng donasyon. Ipinagpaliban ang balik eskwela sa Lunes sa mahigit 700 eskwelahan sa bansa. Hindi pa kasi handa ang mga paaralan dahil sa pinsalang iniwan ng super bagyong Karina at habagat. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Pinapala at sinasako ang makapal na putik sa Masambong High School sa Quezon City. Mula sa mga bintana ng classroom hanggang bakod, sandamakmak ang basura. Meron pang sumabit na lamesa. Pinasok ng baha ang mga eskwelahan sa kasagsagan ng ulang dala ng habagat at superbagyong Karina. Nagkasira-sira at nabalot ng putik ang mga upuan, TV at electric fan sa mga classroom. Umabot nga sa bahaging ito ng classroom yung tubig baha noong Miyerkules. Kaya itong room na puno nga ng mga learning materials mula sa QCLGU ay nalubog din sa baha. Itong mga bag, nalagyan ng putik at karamihan di na raw pwedeng pakinabangan. Damay din ang mga test paper, libro at module na gagamitin sana sa pasukan sa Lunes. Ang gamit na binili ng personal ni Teacher Mansueta, nasira din. Katulad po ng aking personal na gamit na projector, na nandyan lang sa drawer at hindi ko na iuwi dahil hindi naman po inaasahan na darating po ulit itong ganitong panahon. Problemado rin ang registrar dahil binaha ang school records ng mga estudyante. Nagdikit-dikit po yung mga papel, so yun po. Antayin po namin siyang matuyo and isasalba po yung lahat ng pwedeng masalba. Itong bagyong Karina, ito yung pinakamatindi dahil yung current ng tubig ay tuloy-tuloy at umabot talaga hanggang sa kalahati ng second floor. Yung total devastation talaga ng mga ilang facilities. Kahapon, bumisita sa eskwelahan si DepEd Secretary Sonny Angara. Sa Quezon City pa rin,
Ibinilad muna ang mga nabasang learning kit. Dahil sa epekto sa dalawang eskwelahan, inurong sa August 5 ang pasok ng mga estudyante sa halip na sa Lunes. We want to make it sure na pagbalik ng mga bata, they are welcome and they are safe when they go to school. Puno rin ng putik ang mga classroom sa Nangka High School sa Marikina. Sa May Kawayan, Bulacan, mga nakatumba pa ang mga upuan sa Saloysoy Integrated School. Inilipat sa stage ang mga libro pero inabot din ng tubig. Apektado rin pati ang ilang pribadong eskwelahan sa May Kawayan. Sa San Nicolas Elementary School sa Masantol, Pampanga, abot tuhod pa ang baha. Nangangamba silang hindi matapos sa paglilinis bago ang pasukan sa Lunes. Sa buong bansa, mahigit 700 eskwelahan ang ipinagpaliban ang pasukan ayon sa Department of Education. Sa Malabon, July 31 ang school opening, August 5 naman sa Marikina at Valenzuela. Pero ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, hindi kakayanin ang malawakang postponement ng pasok. Isa tayo sa pinakamaraming missed school days sa buong mundo. And we cannot do it because alam natin, what if next week may tumama na namang typhoon, di ba? So yung may kaya, sana pumasok na sila. Because the learning loss is very real. Ganyan din ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Hanggat maaari, if the school buildings are in a condition to take classes, they will do it. May 2 bilyong pisong rehabilitation fund ang DepEd sa mga nasirang eskwelahan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sa Taguig naman, nagkatensyon sa isang evacuation center ng pagsarahan ng gate ang isang kongresistang may dalang ayuda para sa mga nasalanta. Gate ng lokal na pamahalaan, sa kanila dapat muna idaan ang mga ayuda. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Sa cellphone video na ito na pinost sa Facebook, makikita ang nakaitim na babae na si Taguig 2nd District Representative Pami Zamora sa labas ng gate ng isang eskwelahan sa Fort Bonifacio, Taguig. Ginawang evacuation center yan matapos ang pananalasa ng habagat at bagyong Karina. Mamimigay sana siya ng ayuda pero ayaw po ako papasukin! Ayaw po ako papasukin! Okay, ito na po kami. Sir, wala naman po. Respeto lang po. sa huli hindi napasok ni Zamora ang eskwelahan para mamigay ng ayuda. Pinuntahan ng News 5 ang nasabing paaralan. Nang makausap ko naman ang isang staff sa loob ng eskwelahan na tumangging humarap sa kamera, ito ang sinabi niya. Kaninong order lang daw na hindi siya papasukin? Yung sa DSWD local na lang natin, sila magsusupply. Pero ano nga daw yung protocol? Bakit ang ayaw magpapasok? Ayun nga, siguro, ano muna sila? Coordinate pa. Ayon naman sa mga residente, sana pinayagan na lang ang ayuda mula sa kongresista. Mali yun, dapat pinapasok dapat. Bakit? Dapat may bigay yung mga ayuda na bibigay ni Pani. Sayang yung ayuda. Aba, tulong din po yun sa nabaha. Kami nga po nagpalista doon, wala naman kami nakuha eh. Nag-evacuate din kami. Sa pahayag ng Taguig LGU, lahat ng donasyon ay dapat tanggapin at dumaan muna sa City Social Welfare and Development Office. Inaayos pa raw kasi ang pamimigay ng relief goods sa mga apektadong residente. Bago pa man daw magpandemya, ganito na ang kalakaran. Hindi pinapayagan ng Taguig City ang sino man o anumang grupo na dumiretso sa evacuation center para maipamigay ang ayuda. Hindi lang daw ito sa Taguig, pati raw sa iba pang government offices. Sagot naman ni Congresswoman Zamora, wala siyang panahon para sa pamumulitika. Gusto lang daw ng kanyang opisina na maghatid ng tulong. Dagdag pa ni Zamora, DSWD relief packs ang kanilang ipamimigay na galing sa gobyerno at buwis ng taong bayan. Hindi raw tamang harangin yan dahil lang sa politika. Base naman sa administrative order noong 2021 ng DSWD tungkol sa pamimigay ng food and non-food items sa mga mambabatas para sa ayuda, aaprubahan muna ng regional director ang request ng mambabatas. Pero DSWD personnel ang mamamahala sa pamimigay ng ayuda sa mga benepisyaryo, kasama man o hindi ang mambabatas.
Hindi pa sumasagot si Congresswoman Zamora kung may kasama siyang tauhan ng DSWD nang sinubukan nilang maghatid ng ayuda sa nasabing eskwelahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Bukod sa mga eskwelahan, perwisyo rin ang hindi pa humuhupang baha sa ilang ospital sa Bulacan. Nakapagpalala pa raw sa baha ang malaking sira sa dike roon. Live mula sa Kalumpit, Bulacan, nasa Frontline balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang sitwasyon ng mga kapatid natin dyan? Nako, Jiggy, lubog pa rin o nananatiling lubog pa rin sa baha, no? Itong mga bayan o ilang bayan at lungsod dito sa probinsya kahit papano umaaliwalas naman na ang panahon dito sa lugar. Kaya naman hindi lamang bahay at eskwelahan ang napeperwisyo ng mabagal na pagbaba ng tubig dito sa probinsya, kundi pati na rin ang ilang pagamutan sa lugar. Kabilang ang May Kawayan Doctors Hospital and Medical Center sa mga pinasok ng baha sa Bulacan noong Miyerkules. Ang tubig sa lobby ng ospital nagkulay itim pa nga dahil sa burak na sumama sa baha. Kaya naman para hindi masira ang mga medical equipment ay inangat at inilipat ito ng staff. Pero makalipas lang isang oras, halos hanggang bewang o 3 talampakan na ang baha rito. Kinailangan daw tuloy ilipat ang ilang pasyente sa mataas na bahagi ng pagamutan. Paghupa ng baha kahapon, tumambad ang iba't ibang nabasang dokumento at gamit sa ospital. Bagay na pinoproblema ngayon ng ilang medical staff lalo't kasama sa inanod ng baha ang para sana sa kanilang health emergency allowance. Yung namin, documents na mga HEA, yung mga papel na pinapirmahan sa amin, mga nabasa. Kaya kung kailangan po maibigay sa amin, kung naman ng DOH, maawa sa amin, kailangan din namin yun. Sa video na ipinakita ng May Kawayan LGU sa News 5, kitang malakas ang daloy ng tubig sa May Kawayan River na kadikit na mga bahay. Nakalala pa sa baha ang high tide, overspill ng dam at pati ang bumigay na dike sa lugar. Yung mga iba naming flood control dikes ay na-breach, meaning nabugnos. Kaya siyempre yung tubig na nandito sa ilog, pumasok na rito sa mga kabahayan. Paliwanag ng lokal na pamahalaan, pinipilit naman daw i-improve o pagandahin ng mga flood control project nila sa lugar. Yun nga lang, hindi naman daw lahat natatapos. Mahigit 100 metro rin na bahagi ng dike ang bumigay. I don't want to blame the DPWH, no? Pero ang tingin ko, through the change of different secretaries, nagkaroon din po ng different change sa mga kanilang mga design. Hanggat hindi talaga na-enclose, yung dapat na-enclose ng river walling, ay hindi pa talaga effective yan. Nagtitiis pa rin sa Calvario Elementary School sa May Kawayan ng mga nagsilikas na residente. Lubog pa kasi sa tubig ang kanilang bahay, habang ang iba tuluyang nasira ang tahanan. Nasa 4 hanggang 7 pamilyang sama-sama sa isang classroom. Bukod sa ilang gamit na naisalba, katabi rin nila mga alagang hayop, pati mga bagong silang na sanggol at may sakit na cancer, dito muna lahat nagsisiksikan. Dahil nga po wala kaming maayos na higaan, wala kaming anuhan, kaya nagkakasakit kami lahat dito. Buti nga po, kanay nagbigay sa amin ng karton, ay malamig o semento eh. Maliban sa pagkain at malinis sa tubig, hiling din nila ang pinansyal na tulong. Nananawagan naman si Bulacan Governor Daniel Fernando sa national government na tugunan ang matagal na nilang sinusulong na mega dike project na itatayo mula Bataan hanggang Cavite. Mataas lang dagat sa atin eh. Lubog na tayo talaga. So, ganun ang ginawa, nakita ko, ganun ang ginawa ng Korea eh. Talagang gumawa sila ng mahabang mega dike para i-block talaga, Jiggy, sabi ng mga taga rito sa Barangay San Miguel sa Kalumpit, Bulacan, kahit papano raw, bumaba na yung level ng tubig o baha dito sa kanilang lugar. Pero sa ngayon, umaabot pa rin hanggang tuhod o hanggang dibdib o mahigit 4 hanggang 5 talampakan yung lalim ng baha. Kaya kinakailangan pa na sumakay ng bangka yung ilan para lamang makapunta sa kanilang mga tahanan. Kaya naman sa ganitong sitwasyon, patuloy naman na nagbibigay na ng relief goods, no, ang mga provincial government at yung mga local na pamahalaan, at nangako naman ng ilang LGU na magbibigay din sila ng mga construction materials, lalo na dyan sa May Kawayan, pantulong sa mga nasira na yung kanilang tirahan dulot ng malakas na pagbaha o malakas na ulan at nagdulot naman ng pagbaha. Jiggy. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sisimulan na ang siphoning o paghigop ng langis sa engine ng lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Inaagapan pa rin ang banta ng oil spill.
Live mula sa Bataan, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta yung mga residente riyan na ang kabuhayan nga ay pangingisda? Cheryl, doble pasakit nga yung nararanasan ngayon ng mga mangingisda rito matapos tumoob yung MT Terra Nova sa karagatan ng Limay sa Bataan. Sinabayan pa yan ng masamang lagay ng panahon. Halos 2 araw na kasi silang hindi makapalaot upang bigyang daan naman yung isinasagawa ngang salvaging operation doon sa tumaob na oil tanker. Maghapon lang nakatitig sa karagatan si Tatay Guillermo. Hindi siya makapalaot dahil nagsimula na ang retrieval operation sa oil tanker na MT Terra Nova. Lumubog ang barko sa dagat ng Limay sa Bataan kahapon dahil sa taas ng alon na dala ng super bagyong Karina. Walang buhay pag hindi makapalaot. Kaya nga, ganda talaga sa rumaksyon agad dyan yung tumawab na barko dyan. Basta mawala yung oil spill. Sabi ng lokal na pamahalaan, nagdeklara sila ng fishing ban sa Barangay Lamao at Barangay Alangan. Higit 3,000 residente pa naman ang umaasa sa pangingisda. Especially po dun sa area, since naman po masama ang weather, talaga naman pong pinagbabawal naman muna pong lumaot or mag-fish po. But kahapon po, particularly po dun sa area and sa barangay po na yun, talagang pinastop na po namin. Inihahanda naman na ang tulong para sa mga apektadong mangingisda. Kaninang umaga, tumulak sa lumubog na barko ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard. Nasa 7 kilometro ang layo nito sa east side ng Limay. Ito na yung barkong sasakyan ng Philippine Coast Guard team papunta doon sa kinaroroonan o lokasyon ng MT Terra Nova, yung lumubog na oil tanker kahapon. Dito na rin isasakay yung mga skimmer na pangkuha doon sa mga tumagas na langis sa dagat. Sa latest report ng PCG, intact o wala pang oil spill mula sa 1.4 million liters na industrial oil na sakay ng Terra Nova. Tanging langis mula sa engine ng barko ang kumakalat sa tubig. Pinulesta po natin yung mga emulsified oil. No? And ang ibig sabihin lang nun, wala pang tumatagas from the tank itself. So we're racing against time na ma-siphon natin yung langis para ma-avoid natin yung environmental catastrophe. Sa tansya ng mga eksperto, tatagal ng 1 linggo ang siphoning o pagkuha sa milyong litro ng langis. So kanina, napag-aralan din namin yung trajectory ng langis kung sakaling ito'y tatagas. So nag-mobilize tayo, may 3 barko na doon sa area. May mga dala silang mga tauhan plus mga oil spill boom. Pagtitiyak ng Coast Guard, nakauwi na sa kani-kanilang pamilya ang 16 na tripulanteng nasagip mula sa Terra Nova. Inaasikaso na rin sa punerarya sa Maynila ang 12 nasawing second-class officer ng barko. Ang shipping line na may-ari naman ng barko, nakikipag-ugnayan na sa kaanak ng mga tripulante at maging sa lokal na pamahalaan. Cheryl, sa huling impormasyon nga na nakuha natin sa PCG ay sinabi nila na kung magkaroon man ng oil spill ay posibleng kumalat nga ito hanggang sa mga lalawigan ng Pampanga, Bulacan at Metro Manila. Pero ayon sa mga eksperto, maaari pang mag-iba yan, depende sa direksyon ng hangin. Cheryl. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Umabot na sa 34 ang patay dahil sa masamang panahon ayon sa Philippine National Police. Hindi pa kasama riyan ang 2 bangkay na natagpuan sa tabing ilog sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Nakadapa at walang saplot ang bangkay ng isang babaeng natagpuan kahapon sa tabing ilog sa barangay Apolonio Samson sa Quezon City. Nakita yan ng tauhan ng barangay na magronda matapos humupa ang baha. Ilang oras ang nakalipas. Natagpuan din malapit sa lugar ang bangkay ng isa namang lalaking palutang-lutang. Wala rin siyang suot pang ibaba. Ayon sa barangay, hindi nila residente ang mga bangkay. Parang may mga gas-gas rin siya siguro dahil sa pagkakagos niya sa ilog. Naanod lang yung sir doon sa amin. Hindi pa malinaw kung ang mga biktima ay sadyang pinatay o namatay sa kasagsagan ng masamang panahon. Samantala, sa pag-iikot ng News 5 sa barangay Apolonio Samson, kita ang ilang sasakyang nakatiwangwang matapos anurin ng baha. Gaya ng AUV na ito na nakapatong sa kotse. Tumagilid naman ang isang closed van. Marami rin ang tambak na basura. Kaya ang mga residente abala sa paglilinis. Ang ilang residente, itinapon na ang appliances na nalubog ng tubig. Maraming ligpitin, tapos yun, puro tapon. Tapos yung mga appliances, syempre pag nasira, wala na, hindi na mapapakinabangan. Tatagalan po bago makabili ulit. Sabay-sabay nasira eh.
Umabot sa mahigit 2,000 pamilya ang naapektuhan ng pagbaha sa naturang barangay. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Samantala, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng LPA sa layong 900 kilometers east ng southeastern Mindanao. Hindi inaalis ang posibilidad na maging ganap itong bagyo. Pero hanging habagat pa rin ang nakikitang magpapaulan sa northern at central Luzon ngayong weekend. Maulap na kalangitan naman na may kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Susunod, mga residente sa Tanay Rizal, 3 araw nang hindi nahatira ng tulong dahil sa rumaragas pa ring tubig. Sa poll sa CCTV, rider na nakikipagkarera umano kahit nakainom na disgrasya, patay. At co-host ng Will to Win na si Roberta Tamundong nagbabala dahil may gumagamit daw ng pangalan at litrato niya para mambudol. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Lumog pa rin sa baha ang 14 na barangay sa Valenzuela. Higit 15,000 residente ang nananatili sa mga evacuation center. At live mula sa Valenzuela, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez, exclusive. Ria, kumusta na ang sitwasyon dyan? Julius, kasama ang Valenzuela LGU, nilibot ng aming News 5 team ang mga barangay sa lungsod na lubog pa rin sa baha. Hindi pinalampas ni Mayor Wes Gatchalian ang nagtatapon ng construction materials sa mismong ilog. Naaktuhan ng grupong ito na nagtatapon ng sirang tiles at pinaglumaang construction materials sa bahagi ng Polo River sa Barangay Palasan sa Valenzuela. Nasita sila ni Mayor Wes Gatchalian na tiyempong nag-iinspeksyon noon sa mga binahang lugar sa lungsod. Yan po makakasama ang sanhi kung bakit tayo nagbabaha. Problema natin sa baha should be a joint effort. Hindi lang po barangay o hindi lang po city ang may responsibilidad. 14 sa 33 barangay sa Valenzuela, baha pa rin. Kabilang ang Palasan kung saan nakita ang iligal na pagtatapon ng basura. Dahil sa baha, namamangka ang ilang residente para makarating sa pupuntahan sa halagang 50 hanggang 100 pesos bawat pasahero. Unti-unti naman nang humuhupa ang baha sa lugar. Gumagana naman daw kasi ang mga kritikal na pumping station sa lungsod. Sa ngayon, nananatili sa 82 evacuation center ang nasa 15,000 na residente. Dahil maraming pampublikong paaralan ang ginagamit bilang evacuation center dito sa Valenzuela City, nagpasya si Mayor Wes Gatchalian na iurong ang opening of classes sa lahat ng public elementary at high schools sa lungsod mula July 29 sa August 5. Isa sa mga tumutuloy ngayon sa Coloong Elementary School si Nanay Edna. Siya na raw mismo ang kusang lumikas kasama ang 2 apo noong kasagsagan ng bagyo. Natatakot po kami kasi malulubog na kami. Sinagsag namin dito sa may simbahan. Malakas ang agos. Tuloy-tuloy naman ang pamimigay ng ayuda ng lokal na pamahalaan at private organizations gaya ng Meralco sa mga evacuee. Julius, ongoing ang repacking ng volunteers ng relief packs dito sa Alert Center ng Valenzuela City. Bukod sa pagkain, tubig at iba pang essentials, kailangan din ng Valenzuela City Health Office ng 100,000 peraso na gamot na doxycycline. Antibacteria ito para maiwasan ang leptospirosis ng mga binaha. Julius? Maraming salamat, Ria Fernandez. Sa lalawigan ng Rizal, ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinsalang iniwan ng habagat at superbagyong Karina. Tingin ng Pangulo dapat pang magdagdag ng flood control projects. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Alili.
Ganito pa rin kalakas ang agos ng tubig sa Santa Ines sa Tanay Rizal kasunod ng bagyong Karina at Habagat. Kaya ang mga pagkain para sa mga residente, itinatawid na lang gamit ang lubid. Ang malala, nasa 3,000 pamilya ang na-trap sa Santa Ines na kulang-kulang ang supply. Kaya sa situation briefing sa San Mateo Rizal kanina na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos, humingi ng saklolo ang lokal na pamahalaan na mag-airdrop ng pagkain sa lugar. Hindi raw kakayanin ng truck na tawirin ang rumaragasang tubig. These people haven't eaten for 3 days. Yes, sir. Sir, I'll call up DND rin, AFP, baka pwede mga helicopters for the meantime, airlift. Yes, sir. Airlift. Yes, sir. Makarating tayo ng pagkain. Yes, sir. Ay, pagkain, tubig. Utos ng Pangulo sa DPWH, gawin agad ang kalsada para makapasok sa Santa Ines. Maglaan din daw ng 2 helicopter na magbabalikan sa Santa Ines at isama na sa ihahatid ang water purifier at mga gamot. Bukod sa leptospirosis, maraming evacuee ang nakalimot magdala ng gamot sa hypertension at diabetes. Mr. President, baka suggestion ko rin yung mga elderly at saka yung mga may sakit, rather than give the medicine to them, dali na lang. Kasi nga, as you said, they're high risk there. Mahirap magdala ng pagkain, ng tubig, ng gamot. Sila na lang ang 3,000 families. Hindi, yung may sakit lang. Yun lang mga elderly. Deliver na yun. You can send a doctor and a nurse or whoever that we can spare for now. And if there are real emergencies, we will medevac them now. Sa tala ng Rizal LGU, 2 ang patay sa probinsya, 8 ang nasaktan at 1 ang nawawala. Aminado ang Pangulo na sa ngayon ay dredging muna ang magagawa para makatulong sa pagkontrol ng baha. Pero baka naman daw pwedeng makakuha ang Pilipinas ng funding mula sa Loss and Damage Board para isulong ang mga dagdag na flood control project. Ito ay kahit ipinagmalaki pa ni PBBM sa kanyang SONA nung Lunes na higit 5,000 na flood control project na ang nagawa ng gobyerno. Ibang klase talaga itong hinaharap natin ngayon. It's not the usual monsoon, it's not the usual typhoon. It's another animal. Ibang klase. Matapos ang situation briefing, dumiretso si Pangulong Marcos sa San Mateo Elementary School kung saan nananatili ang ilang evacuees sa probinsya. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Bukod kay Pangulong Marcos, in-inspection din ni House Speaker Martin Romualdez ang nasirang navigational gate sa Navotas City. Tumambad sa mambabatas at sa iba pang opisyal ng Kamara ang malawakang baha na napigilan sana kung hindi nasira ang floodgate. Dahil dito, agad inatasan ni Romualdez ang House Committee on Appropriations para pondohan ang pagre-repair. Namahagi rin siya ng ayuda sa 3,000 evacuees sa lungsod. Para hindi na maulit ang ganitong sakuna, iniutos din ni House Speaker ang pagrepaso sa Flood Control Master Plan para magastos ng tama ang pondo sa mga flood control project. Pasadahan na natin ang mga showbiz balita ngayong Biyernes. Nagagamit ngayon sa pambubudol ang pangalan at identity ni Will to Win co-host Roberta Tamundong. Sa kanyang IG stories, ipinakita ni Roberta ang ilang screenshot ng conversation ng kanyang kaibigan at isang account na nagpapakilala bilang siya. Humihingi ito ng donasyon para umano sa ilang nabiktima ng baha. Pinabulaanan niya ni Roberta at iginiit na hindi siya ito. Nakiusap naman siya sa kanyang mga kakilala na i-block ang nasabing account na nanghihingi ng pera. Ipinakita niya rin na Ernst Steve Luke Bertulfo ang pangalan ng e-wallet account na ginagamit na recipient ng nambubudol. May bagong milestone si Lavender Field star Janine Gutierrez dahil ang pelikula nila ng award-winning director na si Lav Diaz na Phantosmia ipilalabas din sa 81st Venice Film Festival. Para kay Janine, dream come true ito lalo't isa talaga sa kanyang pangarap ay patuloy na makagawa ng magagandang proyekto na talaga namang world class.
Bago ito, una nang naitampok si Janine sa international movie scene para sa mga pelikulang Babae at Baril. At dito at doon na parehong na-feature sa New York Asian Film Festival. Nagwagi pa nga siyang rising star sa nasabing pista noong 2021. Susunod, mga taga Boracay na Bulaga ng may makitang lumalangoy na buhaya. Sa pool sa video, kotse binangga ng humaharurot na SUV sa Iligan City. Sa showbiz frontliner, kaladkarin sinurpresa ng pangalawang proposal sa London. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dalawang rider ang patay sa magkakaiwalay na aksidente sa Iligan City at Cebu. Ang isa sa kanila, nagpaparada lang ng motorsiklo ng masagasaan. Nasa frontline ng balitang yan si John Aro. Pasado 1:00 ng hapon kahapon, makikita ang puting kotseng yan na patawid sa Andres Bonifacio Avenue sa Bagong Silang, Iligan City. Nasa kabilang lane na ito nang biglang binangga ng isang humaharurot na puting SUV. Sa lakas ng impact, nagpaikot-ikot ang kotse. Makikita rin sa video ang isa pang itim na SUV na bumangga naman sa kasalubong na trailer truck. Isa ang nasawi sa aksidente na isang food delivery rider. Nagpa-park noon ng motorsiklo ang rider nang bigla siyang sagasaan ng puting SUV. Dead on the spot ang rider, 3 ang sugatan. Hawak na ng Iligan City Police ang driver ng SUV at maharap sa kaukulang kaso. No comment ang suspect. Nagkaarigluhan naman ang driver ng itim na SUV at nabangga niyang truck. Sa Cebu City, sa pool sa CCTV, ang pagbangga ng isang rider sa Center Island sa Barangay Tisa kahapon ng madaling araw. Dead on the spot ang rider na si Jesus Cañete. Galing umano sa inuman ang biktima at nakikipagkarirahan sa mga kaibigan niya. Naka-helmet ang biktima pero nabasag pa rin ito sa lakas ng impact. Sa Talisay City, Cebu naman, bumangga sa Center Island sa South Road Properties ang isang trailer truck. Tinamaan ito ang puno at traffic light. Agad tumalon ang pahinanti ng truck. Ligtas din naman ang driver. Kwento niya, nagkaproblema sa preno ang truck. Idagdag pa ang maulang panahon kaya madulas ang kalsada. Pinagbayad ng driver para sa mga traffic violation, kabilang ang damage to government property at reckless driving. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Isinilid sa loob ng mga laruang gaya ng teddy bear ang aabot sa 2 milyong pisong halaga ng iligal na droga. Nakumpiska yan sa isang condo unit sa Parañaque. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Polhencio. Sinuyod ng mga ahente ng NBI Dangerous Drugs Division ng condo unit na yan sa Parañaque. Tumambad ang mga iligal na droga gaya ng ecstasy at ketamine. May pera ding aabot sa kalahating milyong piso. Nakita rin ang kahon-kahong staff toys. Ang ilan nakalagay na sa paper bag habang ang iba naman nakabalot sa plastic. May mga nakita ring laruan at nang basagin, tumambad ang droga sa loob. Aabot sa 2 milyong piso ang halaga ng iligal na droga na nakumpiska. Ang pinasok na kondo ay nirerentahan ng isang Vietnamese suspect na inaresto ng NBI noong July 10 sa isang buy-bust operation. Nagkaroon sila ng lead matapos maiwan ng suspect ang kanyang luxury bag sa sinakyang taxi. Ang driver, agad daw dinala kay Senator Raffy Tulfo ang bag nang malamang naglalaman ito ng mga droga. Sa follow-up operation sa kondo ng suspect, nabisto ang kanyang modus. Gumagamit siya ng mga laruan para magkubli ng droga. Inilalagay niya dito sa mga teddy bear. Ito pa, marami pang nakakuha. Diyan na inilalagay for delivery dun sa kanyang mga clients. Okay, so hindi mapupuna na akala'y nagbigay lang ng teddy bear. So yun ang modus operandi niya.
Pinadi-deliver niya ang teddy bear na may lamang droga para online ang lahat ng transaksyon. Ang mga parokyano ng sospek, kapwa niya dayuhang Vietnamese, Chinese at iba pa. Nasa kustodiya pa rin ng NBI ang sospek. Nakikipag-ugnayan na rin ng NBI sa Bureau of Immigration kung lehitimong ipinakita ng sospek na alien certificate of registration na may working visa sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Susunod, mga pambato ng Pilipinas, pinasilip ang final preparations bago ang pagbubukas ng Paris Olympics. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hindi isda, hindi rin tao ang naispatang nagsiswimming sa Boracay, kundi isang buhaya. Nagulat ang mga residente at mga turista na makitang tila nakikisurf ang isang saltwater crocodile sa Sinagpa Beach sa Barangay Balabag kahapon. Agad namang rumesponde ang Philippine Coast Guard at nahuli ang buhaya saka dinala sa shelter ng DENR. Posible raw na tinangay ng malakas na alon ng buhaya dahil hindi raw ito native sa island. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Feeling overjoyed ang ating showbiz frontliner na si Khaled Karen. Ang kanya kasing fiancé na si Luke Wrightson muling nag-propose sa kanilang prenup shoot sa London. Narito ang report. Dressed in white, looking very happy at super in love. Ganyan ang atake ng ating showbiz frontliner na si Khaled Karen sa kanilang prenup shoot ng kanyang fiancé na si Luke Wrightson sa London sa United Kingdom. Pero ang di niya alam, si Luke may pa-second proposal. Kwento ni Khaled Karen sa News 5, hindi niya inasahan ang paandar na ito ng kanyang fiancé. Naiyak ako. Naiyak ako kasi hindi ko ine-expect na magpo-propose siya ulit. I'm so happy kasi meron din siyang ring upgrade, so I got a new ring. And like I said, I'm not really expecting anything. Hindi naman ako materialistic na tao. Charot. Share pa niya, bonus na lang ang experience lalo't pag-amin ni Khaled Karen. Hindi naging madali ang kanilang paghahanda para sa kanilang big day. Medyo mahirap pa lang ikasal abroad kasi you are under immigration control. Napakahirap mag-coordinate with all of your suppliers pag nasa abroad ka. And syempre, kailangan mo rin ng budget. Kasagsagan ng pandemic lockdowns nang unang mag-propose si Luke kay Khaled Karen. Kaya naman, extra ang excitement ng ating kapatid para sa kanyang kasal na gaganapin na very soon. Hindi na ako makapaghintay na maging si Mrs. Wrightson. And I'm really looking forward to this very beautiful day, just celebrating love, proving that love wins. And I think this is just only the beginning for Luke and I. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Nagdeklara na ng state of calamity ang probinsya ng Rizal dahil sa pinsalang iniwan ng bahang dala ng super bagyong Karina at Habagat. Kabilang sa mga lubhang na pinsala ang bayan ng Tanay, ang barangay Kayabu. Isang araw nang isolated dahil sa mga nasirang kalsada. Kwento ng mga residente, mabilis tumaasa ang tubig sa kanilang lugar. Naglagpas tao pa raw ang baha roon. Mabuti na lang at agad lumikas ang nakararami. Walang nasaktan sa mga residente. Sa ngayon, balik normal na ang sitwasyon ng 7 barangay sa Tanay. Nagpahatid na rin ng tulong ang national government at nagkaroon na ng clearing operation sa mga kalsada.
Sa ibang balita, 10 pamilya na sunugan sa barangay Tumana sa Marikina. Natagpuan din ang labi ng pinaniniwalang isang senior citizen na natrap sa kanilang bahay. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Ginising ng malaking apoy ang mga residente sa barangay Tumana, Marikina pasado alas 2 kaninang madaling araw. Nagpapahinga na sana ang karamihan sa kanila matapos ang magdamagang paglilinis sa basurang iniwan ng baha. Sa gitna ng pag-apula sa apoy, bahagya pang nagkatensyon. Pinigilan ng mga bumbero ang lalaking ito na gustong bumalik sa kanilang bahay. Naiwan daw ang senior citizen nilang ama. Kwento ni Joel Garcia. Nakalabas na silang lahat mula sa nasusunog na bahay nang bigla daw bumalik sa loob ang kanilang ama. May kukunin daw pong importanteng mga papeles po. Mga importante po siya. Kaya binalikan niya po. Pinilit pa po namin siyang akyatin sa taas pero sobrang lakas na po talaga ng apoy. Napaso sa iba't ibang parte ng katawan ang kapatid ni Joel na sinubukan ding hanapin sa loob ng bahay ang kanilang tatay. Habang panay ang iyak ng isa pa nilang kapatid na si Jerome. Kasabay pa niyang lumabas ng kanilang tatay noong una. Hindi niya alam kung saan nagsimula ang apoy. Nadamay lang daw ang kanilang bahay. Dito po sa kapitbahay namin, umaapoy na, nadamay na kami. Pinawawalang ginising lang ako ni mama sa taas eh. Natutulog kami noon. Bumaba na. Umakyat po yung tatay ko dun eh. Pagkakayot, hindi na nababa. Naapula ang apoy makalipas ang 1 oras. Pasado alas 9 na ng umaga na matagpuan ng mga bumbero ang isang sunog na bangkay. Kumbinsido ang pamilya Garcia na ito na ang nawawalan nilang kaanak. Pero isa sa ilalim pa sa forensic exam ang labi para makumpirma ang pagkakakilanlan nito. Ayon sa Barangay Kagawad, posibleng sa kandila nagsimula ang apoy dahil walang kuryente simula pa ng bumaha. Sa tansya ng barangay officials, nasa 10 bahay ang natupok habang 20 pamilya ang apektado ng sunog. Sunog din ang gumising sa mga residente sa General Tibo Street sa Barangay Marulas, Valenzuela, mag-aalauna ng madaling araw kanina. Nilamon ng apoy ang 2 magkatabing apartment sa lugar. Kabilang sa nasunugan si Charlie Francisco. May narinig kami nagsisigawan dito sa labas ng bahay, dito sa labas. And then pagsilip namin, etong bakanting bahay po na ito na matagal nang walang nakatira, mga taon na po, nasusunog na siya. Buti na lang at may firewall, kaya napigilan ang pagkalat ng apoy. 5 pamilya o katumbas ng 24 na residente ang naapektuhan. Wala namang nasaktan. Inaalam pa kung ano ang pinagmulan ng sunog at kung magkano ang halaga ng kabuuang pinsala. Lumikas muna sa eskwelahan ang mga nasunugan. Sa palengke naman, sumiklab ang sunog sa Santa Monica, Novaliches kaninang alas 5 ng madaling araw. Maraming negosyante ang hindi na nakapagsalba ng kanilang mga paninda. Bago mag 5 o'clock ata, wala na eh. Ang bilis kumalat galing doon sa babang palengke paakyat dito. Pagtingin po namin sa baba, may mga usok, tas may apoy. Tas pagka biglaan talaga, ang bilis ng yung mga kasama namin kumuha na nasa sasakyan. Pagbalik, sunog na yung mga sasakyan nila, tas isang kasama namin sunog yung braso. Kabilang sa mga natupok ang isang grocery store, tindahan ng itlog, frozen food at mga plastic. Tumagal ng 2 oras bago nakontrol ang pagkalat ng apoy. May isang napaulat na nagka-minor injury. Patuloy ang investigasyon sa pinagmulan ng apoy at kung magkano ang halaga ng pinsala. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Gumastos at nagtiis pero hindi naman gumanda ang nasa 30 nabudol ng isang Peking cosmetic doctor sa Cebu. Ang ilan sa kanila nagpatangos na mga ilong pero nangyari na magalang. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Actually, right now, under arrest for violation of the for illegal practice of medicine and for estafa. Timbog sa entrapment operation sa isang hotel sa Cebu City ang Peking cosmetic doctor na si Denver Celis. Imbis na mapaganda ang kanyang kliyente, mas pinapangit pa raw niya. Nasa 30 ang biniktima niya, kabilang dyan si Frenzy. Di niya tunay na pangalan. Nagpa-nose lift siya pero ang kinalabasan, magang ilong. Gusto kong maganda yung ilong ko tingnan kasi nasa ako sa work. Tapos ngayon, ang resulta, hindi naman matangos yung ilong ko para na akong mukhang avatar.
Ganyan din ang nangyari sa ilong ng mag-inang Fiona at Carla. Ang matindi pa na magana nga na impeksyon pa. Depress kay ba nga, okay masambungan, akong ba na wala ikuan. Ang nakatawin mo na-stress ko. Na-stress ko ang namot ani kay nahadlo ko. Kabilang din sa pasyente ng Peking cosmetic doctor, si Ana. Hindi niya rin tunay na pangalan. Gusto lang naman daw niyang mawala ang kanyang eye bags. Pero ang ending, nawala nga dahil napalitan ng pamamaga. Minsan din, sinisisi ko na ng sarili ko kasi ba't nagtiwala ka agad ako tapos na ako sa mura, ganun. Kung alam ko lang, sana pala hindi na lang ako nagpagalaw sa mukha ko. Maraming kumagat sa pambubudol ni Celis dahil nakapromo siya online. Sa halagang 7,000 piso, tatangos na raw ang ilong mo at ma-achieve ang maliit o hugis bigas na mukha. Magaling din daw maglubid ng salita kaya napaniwalang legit siyang doktor. Sabi pa nga daw ng subject na she studied at least 4 years hanggang nakuha niya yung lisensya niya. So, kampante yung victim at saka yung mga ibang biktima niya na magpatreat sa kanya kasi doktor naman siya. So it turned out na hindi pala totoo. Ang nakakaduda sa suspect ay wala siyang sariling klinik kaya sa mga hotel niya isinasagawa ang mga illegal na body enhancement procedure. Ang problema ngayon ng mga biktima ay kung anong kemikal ang itinurok sa kanila ni Celis. Kinumpronta nila ang suspect. Ayon kay Celis, wala siyang tinurok na kahit ano sa mga pasyente niya. Hindi rin daw siya nagpakilalang doktor dahil isa raw siyang esthetician o yung taong maalam sa skincare at pagpapaganda. Mali man ako, willing naman ako mag-provide, mag-correct, ganun. Tsaka pinag-aralan ko to. Hindi ko naman din hindi ko din kinahiya yung ganito. Tsaka hindi din ako guilty, kuya. Nakuha sa suspect ang ilang vial, mga hindi pa nagamit na syringe at surgical gloves. Napag-alamang dati na rin palang kinasuhan ng syndicated estafa at illegal practice of medicine sa Celis. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Dumako naman tayo sa balitang pambubudol. Sinalakay ng NBI ang isang online lending company na nanloloko ng mga gipit. At kapag singilan na, katakot-takot na mura ang inaabot ng nangutang. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Taas kamay, NBI, taas kamay. Sige na, mag-cooperate. Walang hawak sa PC ha. Hindi na nakaporma ang mga umano'y collection agent na yan ng online lending app na 24H Peso nang pasukin sila ng mga operatiba ng NBI sa kanilang opisina sa Pasay sa bisa ng search warrant. Walang hawak na keyboard. Inireklamo ang kumpanya ng 58 anyos na si alias Olivia na isa sa mga nabiktima nila. Kwento niya, nanghiram siya sa lending app ng 3,500 pesos pero halos 2,000 piso lang ang natanggap niya mula sa pinangakong halaga. Out of the proceeds of her loan, only 55% ang kanyang natanggap at 45% dito ay interest. Makalipas ang ilang linggo, nakabayad do siya. And then she was surprised when she received messages, phone calls, threatening and harassing her. Dito na nagsimula ang kalbaryo ni Olivia. Kahit kasi nakabayad na, hindi pa rin daw siya tinigilan ng lending app. Asan na yung bayad mo? Wala naman po kung nakabayad na po ako. Sinungaling ka, mo ha. Tatawagan ko lahat ng contact reference mo, ha? Ipopost ko yung pagmumukha mo, hihingihan ka ng abuloy. Paliwanag naman ng NBI, illegal na naa-access ng mga online lending app ang impormasyon sa cellphone kapag dina-download ng nangungutang ang mismong app. Yung application, nag-i-install ho ng malware dun sa phone. So the application can view the phone book of their borrowers. Kahit hindi nila ginawang contact reference ay natatawagan pa din. Sa kabuuan, aabot sa 30 collection agent ang inabutan ng NBI sa raid. Ang sabi ho sa kanila, taga-follow up lang sila at taga-singil ng utang. Ngayon, nung nag-start ho silang mag-work for the company, nagulat ho sila at binigyan sila ng script kung paano sisingilin yung mga borrowers.
Depensa ng mga collection agent, napipilitan lang silang manakot ng mga kliyente dahil minumura at sinasaktan sila ng among Chinese kapag hindi naaabot ang kota. Dahil dito, plano silang gawing testigo ng NBI laban sa inarestong Chinese na siyang nagpapatakbo umano ng lending app. Isa sa ilalim naman sa forensic examinations ang mga cellphone at computer na nakuha. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Arestado naman ang siyam na sangkot umano sa voice phishing o pambubudol sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono. Ang modus nila magkukunwaring tauhan ng bangko para mapasok ang account ng biktima. Nagbabalik sa Elaine Fulgencio. Pinasok ng PNP Anti-Cybercrime Group ang bahay na yan sa General Trias, Cavite. Ang report kasi sa kanila, may operasyon ng voice phishing dito. Isa itong uri ng pambubudol kung saan sa pagtawag idinadaan ng pangluloko at pang-uutos sa biktima. Tumambad sa mga operatiba ang samut-saring cellphones at SIM cards. Arestado ang siyam na sospek na inabutan sa lugar. Ayon sa PNP, bumibili umano sila ng mga pre-registered SIM cards sa halagang 150 hanggang 200 pesos. Lumalabas na taong 2021 pa raw nag-ooperate ang grupo. Ang modus, magpakilala bilang mga tauhan ng bangko sa kanilang mga tatawagan at sasabihin kailangang i-update ang kanilang bank account. But these people, they're manipulating these people to get a one-time PIN in order for them to access your online banking account. And then they will change the password plus the email plus the phone number. Pagdating mo doon, nakakita ng mga biktima, wala na, hindi mo na ma-access ang iyong bank account. Inaalam na ng mga otoridad kung may mga kasabot pa ang grupo. Kabilang ang posibleng pinagkukunan nila ng mga impormasyon ng mga kliyente ng mga bangko. Kung minsan, pupunta ka sa mall, somebody will ask you an information, papafilapan ka. Although siguro they are representatives from the bank or any credit card institution. And then itong mga tao nito, baka ito yung mga nagbebenta ng ating information. Tumanggi ng mga sospek na magbigay ng pahayag habang inihahanda ng mga reklamong isasampa laban sa kanila. Nagpaalala naman ng mga pulis sa publiko na mag-ingat para hindi mabudol. Dapat na raw maghinala kung humihingi ng personal na impormasyon gaya ng one-time PIN o OTP. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Susunod, bantay ng convenience store na budol matapos ma-hypnotize. Patakas ng Pinay na sangkot sa fake marriage scheme na harang sa airport. At real-life Barbie, ibang klaseng sastre at sagad-tipid na meals tampok sa kwento sang minuto ni Mark Logan. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Lalaking nakipag-meet up sa nakilala niya sa isang chat application, tinangayan ng cellphone at pera. Ang isang bantay naman ng convenience store na budol gamit ang hypnotismo na modus. Nasa Frontline na balitang yan si Mon Gualvez. 18 pesos. Bantay ng kanilang convenience store si Ruby. Sa 30 taong operasyon ng kanilang convenience store, kabisado niya na ang galawan ng mga nambubudol. Nakilala niya si Yu Teng Lin o Mr. Chan, isang Koreano. Kwento sa kanya ng dayuhan, naliligaw siya at walang pera. Kaya nag-alok na magbigay ng 100 pesos si Ruby kay Mr. Chan para may pangkain at pamasahe. Pero iba pala ang gusto niya. Iiwanan daw niya ang cellphone kapalit ang 50,000 pesos na cash. Pero hindi nagpatinag si Ruby at tinanggihan ang alok ni Mr. Chan. Bumalik pa rin ang Koreano pero may binabaraw na panyo sa harap niya. Dito na may ibang naamoy si Ruby at nahilo. Hindi niya raw alam kung anong hocus-pocus ang ginawa ni Mr. Chan sa kanya. Pero binigyan niya ng pera si Mr. Chan. So sabi niya, okay, 45. Tapos sumabot ng 40. Pina-check ko sa friend ko na mayroon siyang cellphone shop, repair shop. Sabi niya, unang ano pa lang daw fake na.
Miyembro ng LGBT community si Pao. Nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang LJ sa isang chat application. Napalagi agad ang loob ni Pao kay LJ dahil sa walang tigil nilang pag-uusap. 4 na araw pa lang na magkausap, meet the parents na agad. Pero hindi dinala ni LJ si Pao sa bahay nila kundi sa isang motel. Pinilit siyang uminom hanggang sa makatulog si Pao. Paggising niya, wala na si LJ sa tabi niya at tinangay na rin ang kanyang cellphone. Hindi lang yan, nilimas din ang pera niya sa online bank. Modus para talaga ito ni LJ. Yung friend ko na medyo techie talaga, ginugel lens niya yung face nung meron na pala siyang mga na-scam, na budol, na nakawan niya way back 2020. Nakita niya sa isang application na pinost din pala siya. Abangan ang kabuuan ng mga kwentong yan ngayong linggo, 4:45 ng hapon bago mag-Frontline Pilipinas Weekend. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Napigilan ang tangkang pagpunta sa China ng isang Pinay na sangkot sa fake marriage scheme. Biyahe sana mula Mactan International Airport, Cebu ang 23 anyos na babae para bisitahin daw ang asawang Chinese. Pero nabisong peke ang kanilang marriage certificate. Inamin niyang inayos ito ng isang ahente. Isang Chinese at isang Pinay naman ang naharang sa NAIA at napigilan ding bumiyahe pa China. Nabisto rin kasing peke ang kanilang kasal. 45,000 pesos daw ang ibinayad nila sa ahente. I-turn over ang mga biyahero sa Interagency Council Against Trafficking. Nagising naman ang mga commuter nang makitang Hill Tulog, ang bagong pangalan ng Hill Puyat Avenue sa Makati. Nag-viral ang name change na yan. Pakuluyan ng isang supplement brand na Wellspring para sa kanilang melatonin gummies o pampatulog. Pero ang advertising campaign hindi nagustuhan ni Makati Mayor Abby Binay. Hindi raw nakarating sa opisina niya ang permit sa pagpapalit ng street sign na Hill Puyat Avenue. Git niya, rejected agad yan kung dumaan sa kanya. Kung sino raw opisyal ang nag-issue ng permit, dapat daw pinag-isipan muna. Dagdag pa ni Binay, dapat binigyan respeto ang pamilya at alaala ni dating Senate President Hill Puyat. Inalis na ang mga signage. Nagsorry naman ang Wellspring sa Mayora at sa pamilya Puyat. Sa ibang balita, maraming sasakyan ang nalubog sa baha sa panalasa ng habagat na pinalakas ng Super Bagyong Karina. Ano nga bang dapat gawin kapag napinsala ng baha ang inyong kotse? Alamin yan sa report ni Marty Bautista. Sa pananalasa ng bagyo, kabilang sa nalubog ng baha ang mga nakaparadang sasakyan. Ito nga si Frederick Chua, sinubukang ilipat sa mas mataas na lugar ang kanyang kotse sa gitna ng baha sa Barangay Del Monte sa Quezon City. Sa kabila niyan, inabot pa rin ito ng tubig. Nalubog at ang masaklap, ninakawan pa ang kanyang kotse. Yun yung mahirap lang kasi yan talaga yung ginagamit kong pantrabaho everyday. Kumbaga, hoping for the best. Kumbaga, trying to accept the worst pero hoping for the best. Ang SUV namang ito nakapatong sa isang jeep sa gitna ng kalsada. Ang may-ari ng jeep na si Mang Rodi, nagtataka kung paano ito nangyari. Linagay ko sir doon sa taas, wala pang tubig, wala pang baha. Madaling araw bumaha eh. Pera ang wala kung paano yan. Overhaul na kasi yan sir eh. I-overhaul. Oh. Ang motorcycle taxi driver na si Robin Orbanita, nalubog din sa baha ang gamit niyang pampasada ng 3 taon. Sa kabila niyan, pinaandar niya pa rin ito dahil gumagana naman daw ang computer box. Pinapadre namin lahat nung yung gear oil, tapos pina-change oil ko na din, tapos itong gas tank. Pinasokan kasi siya ng tubig sa loob. Kaya dinediri namin lahat. Possible naman nagagana siya. Basta hindi lang siya mabasa ng itong computer box niya. Oh, yun kasi yung parang pinakapuso ng motor. Pero ayon sa Automobile Association of the Philippines, hindi dapat pinapaandar ang sasakyan kapag nalubog ito sa baha. Masisira raw kasi ito kapag in-start ang kotse matapos pasukin ng tubig ang makina. Okay, if it gets submerged in water totally, partially,
is serious damage already to the vehicle in terms of the engine, the electrical components, and the interior. Tip ng AAP, linisin muna ng tubig ang sasakyan at hayaang matuyo. Dito makikita ang pinsala sa sasakyan. Matapos niyan, dalhin sa kasa o mekaniko ang kotse. Payo rin ng eksperto, timbangin muna kung makakamura bang ipagawa ang kotse na nalubog sa baha. All water damaged cars can be fixed. The issue is at what price and for how long will it take to get it serviced? Some cars are not economical to fix. Will you spend 100,000 pesos for a 200,000 peso car? Question mark. Would you spend 500,000 pesos for a 5 million peso car? Question mark. So the question is, all mechanical defects in the car can be fixed. Paalala rin ng AAP sa planong mag-resell ng binahang kotse, kailangan ideklara yan. Illegal daw kasi ito kung hindi. It also amounts to estafa or a serious misrepresentation on the part of the seller. It is criminal act. It is also a civil case for damages in the sense of breach of warranty. Paalala ng AAP, maraming kotseng napinsala noong bagyong Ondoy ang patuloy pa ring binibenta ngayon sa second-hand market. Maaaring ipasuri muna sa mekaniko ang inyong bibilhing sakyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Nabasag na ng Inside Out 2 ng Pixar ang box office record ng Frozen 2. Matapos umabot sa $1.46 billion o mahigit 85 billion pesos ang kita, ang Inside Out 2 na ang highest grossing animated movie sa kasaysayan. Nahigitan nito ang kinita ng Frozen 2 noong 2019 na $1.45 billion o mahigit 84 billion pesos. Sa lahat ng pelikula, nasa 13th spot na ang Inside Out 2 para sa highest grossing films of all time. Naungusan nito ang Barbie. Bago ang kanilang global premiere, sinurpresa ng Guinness World Records sina Deadpool and Wolverine stars Ryan Reynolds at Hugh Jackman. Personal na ibinigay ng Guinness sa kanila ang titulo para sa most viewed trailer in 24 hours para sa kanilang pelikula. Noong inilabas ang unang trailer ng Deadpool and Wolverine last February 11, pumalo agad sa mahigit 365 million ang views niyan online. Bukod dito, binigyan din ng certificate si Ryan Reynolds bilang may-ari ng pinakamatandang international football ground sa mundo na The Racecourse Ground sa Wales. Noong Miyerkules, July 24, ipinalabas na sa mga sinihan sa bansa ang Deadpool and Wolverine. At yan ang showbiz update ngayong Friday. Ako po si Maui David. Happy weekend! Punta naman tayo sa iba pang pampagood vibes. Ang mga nakakawaw at nakakatuwang kwentong hatid ng ating kakang Mark. Para sa kanyang top 5 mga kwentong Mark Logan bukas, bubusugin niya tayo ng ilang trending na mga lugar at personalidad. May isang kainan na pinipilahan sa Anli Kanin at Sabaw. At meron ding isang Pinay na legit na nag-aala Barbie. Tapok yan sa Kwento Sang Minuto. Sumalampak na sa isang sulok at magdala ng chichirya. Alas 6:15 ngayong Sabado, bubusugin ka ng kwento na parang adobo. Never kang sisigaw ng nasaan ang sabaw. Dito, tinipid sa price pero hindi sa fried rice na mayroon pang only sabaw. Ilabas sa mga aso at pusa, himasin at paamuhin na sila at i-date sa isang kabihang kakaiba. Bonding nilang mother and son, haligi na ng kanilang kabahayan dahil tiyak itong puno ng katatawanan. Bawat tela, bawat piraso, binihisan ng bagong anyo para makilala bilang isang sastre na ibang-iba ang atake. Sa tindig at ganda, mabibighani ka. Meet the real-life Barbie. Ay, Barbie, sabi ko na eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan, News 5. Cute ni Barbie. Kayang-kaya mo yun, Mau. Oh, yung ganun na movement. Dapat ganun pala tayo mag-report, Miss Yeng. Diba? Nagtitrending sa social media. Nakikita mo, sino-sino mga nagtitiktok. Oo, iba-ibang pakulo talaga, no? Social media ngayon. Si Ken kaya. Try mo.
Simulan mo, Tito Kala ko Mikey. sila muna eh. Ba't ako kagad? Alam mo kung sino pwede dyan, si Kalad Karen. Actually, yan talaga. Haba pa naman ang hair niya ngayon. Oo nga. Sige, pagbalik niya. Pagbalik niya talaga. Congrats sa kanya, ha? Congrats. Kumikinang pagbalik. Baka masilaw tayo dun sa Natakpan yung isang daliri sa laki. Dalawang proposal. Wow. Kaya mo ba yun? Dalawang proposal? Huwag na sa akin, matanda na ako. Dito na sa mga bata tayo. Ito, kaya mo yan, Tito Mikey. Mahal yun. Mahal. Anong sinasabi mo? Lagot ka kay CK. Mahal Tinaas ni Luke ang standards natin. Congrats again. Sa 50th wedding anniversary. Tingnan natin, ha? Matagal. Pwede pa kayo mag-ipon na pareho. Diba? Pwede. At yan ang mga balita at impormasyong dapat yung malaman sa araw nito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.